Amen? Praise God. Ang topic po natin sa gabi ito ay Cadence Call na matatagpuan dito sa Psalms chapter 27 verse 1 to 14. Let's talk about verse 1 muna mga kapatid na sabi po dyan, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom should I be afraid? Mga people, nandito po tayo ngayon sa isang camp na hindi lang basta event, kundi divine appointment. Amen? Hindi ito simpleng bakasyon. Hindi ito para lang makawala sa pressure ng school o sa ingay ng bahay. At kahit totoong may kasiyahan, maganda at refreshing ang camp na to, ang dahilan kung bakit ka narito ay dahil may panawagan ang Diyos sa buhay mo. Amen? At ang tao ngayon ay hindi ordinary. Hindi ordinary, mga kapatid. Mga young people. Hindi pangkaraniwan. Hindi ito tahimik. Ito ay isang sigaw. Isang paalala. Isang panunumbalik. At ito yung tinatawag natin, this is the Cadence Call. Hallelujah! So ano ba itong Cadence Call na ito, mga kapatid? Sino nakakala ng Cadence Call? Pinaliwanag ka ba sa inyo kung anong Cadence Call? Ha? Sa military, mga kapatid, ang Cadence Call ay isang rhythmic chant. Bilang nagmamarcha ang mga sundalo. Kahit mga CAT o mga Boy Scout, alam niyan. Yung rhythm na ano yung madalas na pag nagsi-CAT ng Boy Scout, ano yun? Yung left, 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 right, left, right, left, right. Amen? Alam niyo yun? Sino nakaranas no? Yung, left, 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 right, right. Diba? Minsan kailangan nasa pagsunod yan. So ginagamit ito sa gitna ng yung pagod, sa gitna ng init, sa gitna ng gera. Ginagamit siya yung Cadence Call na yan, pag sabay-sabay ang hakbang, hindi mawala sa rhythm, at nananatili yung united habang lumalaban. Sa spiritual life, mga young people, may Cadence Call din ang Panginoon. At sa generation natin ngayon, habang ang mundo ay nawawala sa direksyon, habang ang kabataan ay nabubulag sa trends, ideolohiya, karera, fame, at filters, may sigaw ang langit na pumapailanlan. Sabi ng langit, anak, sumabay ka sa akin. Bumalik ka sa galaw ko. Makinig ka sa muling tinig ko. Amen? Kasi alam nyo, ang dami nating hugot, mga young people. Alam nyo hugot? Kasi sabi, baka kaya ka pagod, kasi ikaw na lang ang naglalakad mag-isa. Baka kaya ka nalilito kasi ang sinusunod mo ay boses ng anxiety, ng trauma, ng expectations ng tao. Baka kaya ka spiritually dry kasi nawalan ka na ng rhythm with God. Hello? Yes. Pero hindi pa huli ang lahat. Young people, sa gabi ito, naririnig mo muli ang Cadence Call ng Diyos. Hindi kanya iniwan, hindi kanya pinabayaan, hinihintay ka lang niyang sumabay muli. Woo! Young people, YP, hindi ito picnic walk. Hindi ito lakad calls ng barkada. Hindi ito survey journey na mga pangarap na wala namang direksyon. Ha? This is a march. This is a spiritual battle. At sa bawat hakbang, may boses kang kailangang pakinggan. Hindi boses ng past mo, hindi boses ng regrets mo, hindi boses ng condemnation, kundi boses ng Diyos na nagsasabi, anak, I am your light, I am your salvation, I am your strength. Whom shall you fear?
march out of Eden. Amen? Amen. Parang sundalo na sablay ang hakbang. Parang beatbox na offbeat. Parang dance crew na may isang mali. Sumagulo ang buong formation. Parang Christian na active sa gawain, pero absent sa relasyon sa Lord. Hello? Out of rhythm means out of purpose. Is that done? Out of cadence means out of strength. Out of alignment means out of fire. Amen. Hallelujah. Let's talk about the character of Moses. Sino ang nakakakilala kay Moses? Ginamit ng Panginoon si Moses para hatilin yung Red Sea at makatawid sila. Amen? Pero ano ba itong character ni Moses? Sino nakakala? Si Moses, tahimik, tagapangalaga ng tupa, wala sa eksena, wala sa pulpit, wala sa posisyon. Pero biglang may sunog. Ano yung sunog na yun? Sa English, yung bush na hindi na uubos at may tinik. Ano sabi doon? Moses, hindi yung gano'n on Moses eh. Moses, I have seen the oppression of my people. I have heard their cry. I will sing. Amen? At gaya ng maraming young people ngayon, sumagot si Moses. Sabi, Lord, hindi ako magaling. Wala akong kakayahan. Piliin mo na lang, diba? Ganun ba tayo? Sumagot? Mga people? Pero ito ang kapangyarihan ng God's God. Hindi nito hinahanap ang magaling, kundi yung handang sumunod. Amen? At nung sumabay si Moses sa galaw ng Diyos, isang bansang alipin ang pinalaya. Amen? Na-discuss natin yung Bible character. Napanood nyo ba yung isang palabas na real life story regarding kay Desmond Doss? Siya isang American soldier. Christian, ayaw pumatay, walang baril, pero may panalangin. Kwento ko lang shortcut to. Sa gitna ng giyera sa Okinawa, habang lahat ay umatras na, siya tong isa na lang lumusong pabalik, mga kapatid. Wala siyang bala, walang sandata, pero may panalangin. Anong panalangin nito? Sabi niya, Lord, help me get one more. Lord, help me get one more. Oh, ang resulta, isa-isa niyang iniligtas ang mga sugatang sundalo. Ay nung ilan? 75 lahat naligtas niya. Amen! Bakit? Hindi siya lumangkat sa takot. Hindi siya sumabay sa galaw ng tao. Sumabay siya sa galaw ng Diyos. Young people, tanungin mo ang sarili mo. Sumusunod pa ba ako sa pinig ng Diyos? Nasa formation pa ba ako ng plan niya? Nasa rhythm pa ba ako ng galaw ng langit? O baka matagal na akong umalis pero hindi ko lang inaakit. This is not about perfection. This is about alignment. This is not about performance. This is about obedience. Hello? Amen. At ngayong gabi, hindi ako nandito para magsabi lang ng magandang mensahe. Ako'y narito bilang sugo upang ibalik ka sa marcha ng Panginoon. Sapagkat ang sinasabi niya ngayon sa puso mo ay ito, sumabay ka ulit, ibigay mo ulit ang hambang mo sa akin, makinig ka ulit, sumunod ka ulit, bumamon ka ulit. I declare tonight, young people, kung handa ka nang marinig muli ang cadence ng langit, kung pagod ka nang sumunod sa sarili mong rhythm,
Kung gusto mo lang ilalay muli ang puso mo sa plano ng Diyos, this is the message is for you. And this night will mark your comeback. Huh? So let us now enter into the first reading of this code. Let's talk about what it means to march in clarity. Huh? So let's talk about the Catholic code of clarity, mga kapatid. Sabi niya sa Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. Of whom shall I be afraid? Mga young people, may mga panahon sa buhay natin na kahit nananalangin tayo, umaawit tayo, at umaating tayo ng church, pakiramdam natin, wala pa rin direksyon ang buhay. Gusto mo namang maglingkod, pero di mo alam kung saan magsisimula. May passion ka, pero parang wala kang pulso. May ministry ka, pero parang wala ng momentum. May galaw ka, pero walang gabay. Ang tawag dyan, kakulangan sa clarity. Listen, clarity is not hype. Clarity is not emotion. Clarity is revelation mula sa ilaw ng Diyos. Hello? Imagine this with me. Madilim na gabi. Nasa bunto ka. Wala kang kasamang expert. Na-imagine nyo? Ang hawak mo lang ay maliit na flashlight. Tapos habang naglalakad ka, may narinig kang kaluskos. May biglang hangin. May unahan, pero walang kasiguraduhan. Pero dahil mag-ilaw ka, kahit di mo kita ang buong daan, makakalakad ka. Why? Because clarity doesn't mean you see the whole journey. It just means you see the next step. Amen? Sabi niya sa Psalms 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen? Sabi ni David, the Lord is my light. Amen? Hello? Ano sabi ni David na sinabi ko? Sigaw nyo, ano sinabi ni David na sinabi ko? Nasasabihin nyo? Anong sinabi ni David na sinabi ko na sabay-sabay nyo sasabihin ulit? The Lord is my light. Hindi niya sinabi, the church is my light. Hindi niya sinabi, my pastor is my light. Hindi niya, my garage is my light. Ouch! Hindi niya sinabi, my talent is my light. Sino ang light natin? Si Lord mismo ang light natin. Kapag siya ang ilaw mo, malinawan ka. Kahit mahirap ang paligid, makakalakad ka kahit madilim ang inaharap. Makakatayo ka kahit marami ang bumibitaw. Amen? Because real clarity doesn't come from knowing the plan. It comes from knowing the planner. Hello? Si Saul? Passionate. Alam niyo si Saul? Si Saul, bago siya naging Paul. Si Saul, passionate, religious, active, pero walang clarity. Akala niya tama ang ginagawa niya. Persecuting Christians in the name of righteousness. Kaya minsan, hindi sapat ang sincerity kung mali ang direction. Hello? Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Ang ginawa niya ng Panginoon sa kanya kay Saul. Until one day, God, blinded him so he could finally see. Pinulang siya para makita ang Panginoon. Saul! Makita sa Saul, why are you persecuting me? And from that moment on, Saul became, hinalita yung S, naging P. Kasi yung S, C, kaya ginawa Paul. Amen? And Paul became the man who would write the epistles
plant churches, train leaders, and bring clarity to the early church. Amen! Gusto mo ba ng clarity? Amen? Minsan kailangan tayong bulagin muna ni Lord para mawala ang tiwala natin sa sarili at bumalik ang tiwala mo sa Kanya. Woo! Ito yung mga signs na wala kang clarity. Seryosohin natin yung pag-checkpoint natin. Yung busy ka, pero hindi ka productive spiritually. Hello? Marami kang ginagawa, pero wala kang peace. Lahat ng decision mo ay feeling-based. Umiikot sa cycle ng burnout. Madalas mo tanongin si Lord, anong klase mo sa akin? Pero hindi ka naman lumalapit sa presensya niya para makinig. Yung may ginagawa ka para sa Diyos pero hindi mo na siya nakikita habang ginagawa mo. Hello? Hello? Isa pang real life story sa pangalan ni Tyler Trent. Isang cancer warrior way back 2018. A young Christian college student from Purdue University. Diagnosed with terminal bone cancer. Terminal bone cancer, ha? Pero sa halip na magwala, umiyak o sumuko, naglingkod siya kay Lord hanggang sa huling hininga niya. Naging inspirasyon siya sa buong Amerika, sa ESPN, sa national platforms. Hindi nga lang siya gumaling, hindi nga lang siya lumakas, pero lumalim siya sa relasyon niya sa Panginoon. Alam mo kung bakit, young people? Because even in pain, he had a clarity of purpose. Hello? Sabi niya, if my story leads just one person to Jesus, then my life was worth it. Hello? Amen? Young people, baka iniisip mo, paano na ang future ko? Anong course ang pipiliin ko? Anong calling ang para sa akin? Sino ba talaga ang para sa akin? Parang mga hugot, pero no? Pero itong sagot ni Lord sa iyo, kapatid. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon sa iyo, itong sagot sa iyo, ako ang ilaw mo. Hindi mo kailangan makita ang dulo. Basta hawak mo ang kamay ko, makakarating ka. Amen. Amen! Sige, sabayan niyo pa. Ito yung declaration niyo sa sarili niyo. Sasabihin ko, uulitin ninyo. Sige. Lord, be my light. Lord, be my light. I will no longer walk in darkness. I will no longer walk in darkness. I don't need to know the full plan. I don't need to know the full. I just need to walk with the planner. I just need to walk with the planner. I will march with clarity. I will march with clarity. Amen! Amen. At ang sagot ng Panginoon sa iyo, anak, huwag ka nang lumakad sa piling. Huwag mong hayaan ang takot ang magtulak sa iyo. Ako ang ilaw mo. Ako ang gabay mo. Ako ang simula at wakas ng lakad mo. Hallelujah. Palapakan natin ang mga lakad. So now that the light has been restored to your path, it's time to fix your eyes on the destination. Because clarity is not enough without focus. Okay, clarity nga, hindi ka naman nakafocus. So let's continue to the next beat of the march. Ano yung unang reading na sinabi ko? Clarity. Yung next na reading ay to focus. Sabi niya sa 27 verse 4 in Psalms, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Mga young people, alam mo ba ang sa dami ng pwedeng gustuhin ni David bilang hari? Pera, tagumpay, kapangyarihan, women, legacy. Isang bagay lang ang hinanap niya. One thing, sabi ni David, one thing have I desired. He did 10 things. He
Hindi kung ano lang ang feel ko. Hindi basta active ako, okay na. Isa lang, hinihingi David, one thing lang. Bakit? Because clarity without focus is powerless. Amen. Purpose without focus is paralyzed. Calling without focus is distracted. Ganon din ang calling mo. Kung gusto mong maggamit ng Diyos ng may kapangyarihan, dapat matuto kang mag-focus. Young people, hindi na kailangan ni Satanas na tuswing ka para bumagsak. Kailangan lang niya i-distract ka. Hindi ka papatayin. Papalipasin ka lang ng oras. Hindi ka aalisin sa church pero pupunuin ka ng schedule. Hindi ka niya pipigilan maglingkod. Basta huwag ka lang magtagal sa presensya ni Lord. Yan ang gagawin ni Satanas. Hindi kaya papatay. Siya ang king of destruction eh. Pero, sabi, He doesn't have to destroy your fire. He just need to divide your attention. Ngayon, kita ko sa inyo yan. Hindi kayo nagpapadivide sa attention. Your focus is on me. Your focus is not only sa akin. Ang focus ninyo sa salita ng ating mahal. Kahit na parang nagugutom na, naghihilap na ang tiyan mo, ang init na ng katawan ko, pinagpapawisan ako. Pero ang focus natin sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Katulad ni Martha and Mary, si Martha, busy para kay Jesus, pero hindi present with Jesus. Ano yun? Si Mary naman, tahimik lang, nakikinig sa paanan ng Panginoon. At ano sabi ni Jesus? Martha, you are worried and distracted about many things, but one thing is needful. Kabataan, young people, baka Martha ka na rin. Busy sa music ministry, pero wala na sa presensya. Busy sa graphics, sa welcome, sa post, sa tech, pero di nagpipray. Laging online, pero disconnected sa Lord. Disconnected sa langit. God is not after your activity. God is not after your activity. He's after your attention. Amen? Hallelujah. Kapag hati ang mata mo, bulag ka rin. Sabi ng Bible, James chapter 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Hindi ka pwedeng sumabay sa galaw ng Lord kung ang puso mo ay sabay rin hinahati sa validation ng tao, social media performance, approval ng barkada, atensyon ng love life. Na parang either kay Lord ka nakatingin o sa mundo, wala sa gitna. Natulad nito si Jonathan Isaac, real life story. Ito, NBA player, mga kapatid, young NBA star, may faith, may future, pero tumayo sa gitna ng social pressure. Sinabi niya, I kneel only before God. Instead of chasing popularity, he focused on his faith. Ngayon, ano na siya ngayon? Preacher na siya ngayon. Author na. Kingdom worker pa. Why? Because when the Word demanded him to split focus, he stayed centered on Jesus. Young people, kapag si Jesus lang ang tinitingnan mo, hindi ka madidistract. Hello? Kapag si Jesus ang tinitingnan mo, hindi ka madaling magumpay. Kapag si Jesus ang tinitingnan mo, hindi ka basta susuko. Focus fuels your life. Focus strengthens your faith. Focus keeps your faith. Hello? Sino nakakita ng kabayong merong yung nakalagay sa gilid ng matay niya? Lahat tayo nakakita na, di ba? Sa kalyasa. Alam niyo ba kung bakit may takip sa gilid ng mata ng race horse o yung mga nasa kalyasa? Ha? Alam niyo? Kung anong purpose nun, bakit may takip yung mata niya?
Ha? Para hindi sila tumingin sa kaliwat kanan. Kasi kahit konting distraction na, maapektuhan ang bilis, ang direksyon, at ang finish. Ganun din tayo. Kung gusto mong makarating sa dulo, dapat ang mata mo kay Jesus. Hello? Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Saan mababasa yan? Hebrews chapter 12, verse 1. Sabi ni David, one thing have I desired, that when I seek after, hindi sapat ang gusto, kailangan ng aksyon. Marami kasing mga young people ang gusto ko si Lord, pero laging labor na lang, isipan ko eh. Marami ang gusto ng ministry, pero walang disiplina. Marami ang gusto ng gamitin ni Lord, pero ayaw magbago ng focus. Focus is desire that becomes pursuit. Kung tunay ang gusto mo kay Lord, hahabulin mo siya. Hindi mo siya ipagpapalit sa entertainment, sa barkada, sa clash, sa karera, o kahit sa sarili mong plano. Kaya, ito naman tayo. Masabihin ko, gagayahin mo. Sabihin mo, Lord, I lay down my distractions. I fix my eyes on you. You are the one thing my heart fully desires. Align my focus. Sharpen my spirit. Center my steps. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, kung gusto mo makarating sa destiny mo, tumingin ka sa akin. Huwag kang tumingin sa nakaraan. Huwag kang tumingin sa paligid. Iisa lang ang direksyon ng mansya at naroon ang aking presensya. Palagpakan natin ang pangalan. What you focus on, you follow. And who you follow shapes your future. Amen? Now that your eyes are fixed, now that your heart is realigned, it's time to walk with fire. Because focus without fire is empty discipline. And tonight, God is calling you to burn again. Hallelujah! Natapos na natin ang una. Ano muna? Clarity. Pangalawa. Ngayon naman, itong fire. Amen? Sabi niya sa Psalms 27 verse 6, therefore, will I offer in this tabernacle sacrifices of joy. I will sing, I will sing praises unto the Lord. Young people, may tanong ako. Bakit maraming nakakita ng vision, pero kaunti lang umaabot? Bakit may mga gustong gamitin ni Lord, pero di umaalab? Kasi, hindi sapat ang makita mo lang. Hindi sapat ang makapokus ka lang. Anong kailangan? You need fire. You need fire. Clarity shows you the path. Focus keeps your eyes there, but fire gives you the passion to finish the work. Huh? What is spiritual fire? Fire is the presence of God that empowers, consumes, purifies, and ignites. Kapag may spiritual fire ka, hindi ka madaling lamigin, hindi ka madaling matakot, hindi ka madaling umatras. Kapag wala kang fire, madaling magpalitan ang calling ng comfort. Kapag wala kang fire, madaling magpalitan ang vision ng distraction. Kapag wala kang fire, madaling mag-burn out kahit nasa gawain ka pa. Kaya hindi lang shield ang kailangan mo, hindi lang inspiration ang kailangan mo, ay apoy ng langit! Meron akong illustration, iyan nyo lang sa mind ninyo. Kapag ang uling
ay hinugot mo mula sa gitna ng apoy at itinabig, anong mangyayari? Unting-unting, lumalamig, nawawala ang init. Ganon din kayo mga people. Hallelujah, umaalis sa presence ni Lord. Kahit anointed noon, pag lumayo, lumalamig. Amen? You can burn from a distance. You only burn if you're on the altar. Amen? Si Prophet Elijah, yung sa Mount Carmel show that Elijah versus the prophets of Baal. Narinig nyo na yun, kwento na yan. Pareho silang may altar, pareho silang may sakripisyo, pero walang apoy sa altar ng mga propeta ni Baal. Only Elijah's prayer brought fire. Then the fire of the Lord fell. Why? Because his altar was aligned. His worship was pure. His heart was surrendered. The people, may altar ka nga ba pero walang apoy? Busy ka nga ba pero hindi ka naglalagablag? Ito, reality. Marami sa atin, marunong mag-perform pero wala ng presensya. Marunong mag-lead ng worship pero wala ng tears sa altar. Marunong mag-set up ng event pero wala nang encounter sa kwarto ng panalangin. Ang tanong, nagsisindi ka pa ba? O nagpapatuloy ka na lang sa dating apoy? Signs you need fire here. Ito yung mga signs na kailangan mo ng apoy. Yung wala ka ng burden para sa mga kaluluwa. Parang routine na lang ang prayer. Hindi ka na umiiyak sa altar. Hindi ka na naapektuhan sa preaching. Wala ng conviction kahit may compromise. Hindi mo nakilala ang sarili mo spiritually. Alam niyo si Miss Catherine Booth, ang co-founder ng Salvation Army? Tinatawag siya the mother of the Salvation Army. Babaeng may apoy, may tinig, may paninindigan. Sabi niya, if the church was on the fire, or was on fire, people would come from miles just to watch it burn. Amen? Repeat ko. If the church was on fire, people would come from miles just come to watch it burn. Kaya yung people, baka kaya walang lumalapit sa iyo kasi wala ka ng apoy. Baka kaya walang naapektuhan kasi hindi ka na naglalagabla. Pero ngayong gabi, God is calling you back to the altar, not to perform, but to burn again. Amen. Amen. Sabi ni David, I will offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing praises unto the Lord. Alam mo kung anong klase ng fire ang meron si David, mga kapatid? Alam niyo kung ano? Apoy ng pagsamba, apoy ng pagpapakubaba, apoy ng pananalig, kahit may kaaway, kahit may panganib, kahit may takot. That's not hype. That's holy fire. That's not noise. That is spirit-led offering. Amen. Sabi sa Hebrews 12, verse 29, our God is a consuming fire. Young people, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa patay ang altar. Hindi pa ubos ang langit, ang langis. Hindi pa sarado ang langit. God still answers by fire. Kung may ang people handa magsuko muli ng puso. Sabayan niyo ulit. Lord, ignite me again. Yung may confidence. Paano mag-aapoy yan? Diba pag sa posporo, kinikiskis talaga para umapoy. Ano pag pasag-pasa na yung posporo? Lord! Lord! Ignite me again! Ignite me again! Let my heart burn with holy fire!
fire yung Holy Ghost nyo? Ha? Ba't ganyan ang boses ninyo? Ulitin natin, Lord! Lord, Ignite me again! ignite me again. Let my heart burn with holy fire. Let my heart burn with holy fire. Wala na sa pagitan tao. Wala na sa pagitan tao. Wala na sa pakitang tao. Gusto ko ng presensya mo. Gusto ko ng presensya mo. Make me burn in prayer. Let me burn in prayer. Burn in worship. Burn in worship. Burn in obedience. Burn in obedience. Hallelujah! Anak, ang marcha ng panawagan ay hindi pwedeng malalim. Ang galaw ng langit ay sinusundan ng mga pusong nag-aapoy. Huwag ka nang magpatuloy sa lakad ng walang alam. Halika sa altar. Ibigay ulit ang puso mo. At sisigyan po. Amen? Now that your fire is lit, now that your passion is aligned, it's time to endure. Because marching with fire is not a one-time thing, it's a lifetime commitment. Sabi po pang-apat, yung tinatawag natin endurance. Una, clarity. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, endurance. Sabi niya sa Psalms 27 verse 13 to 14. Sabi na tayo. Ayan. Napaalala mo natin yung apoy ng ating pananampalataya sa harapan ng mahal. Sabi niya, I have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thy heart. Wait, I say on the Lord. Maraming nagsisimula. Maraming sumasabay sa simula ng mansya. Pero ang tanong, sino ang natitira sa dulo? Clarity gets you started. Focus aligns your eyes. Fire keeps your passion alive. But endurance keeps you marching kahit umiiyak ka na. Illustration tayo, marathon versus sprint. Ano yung marathon? Ano yung sprint? Ang sprint, mabilis pero maikli. Ang marathon, mabagal pero matagal. Hindi lahat ng mabilis ay matatag. Hindi lahat ng maingay ay tunay. Ang tunay na tagasunod ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, hindi lang excited, kundi committed. Amen? Ang tibay ng sundalo, hindi nasusukat sa lakas niya habang nasa parada, kundi habang nasa giyera. Amen? Sabi ni David, I would have fainted unless I believe. David was saying, kung wala akong pananampalataya, matagal na akong sumuko. Kaya yung people, kung nararanasan mong madalas kang mapagod, kung nararanasan mong may mga tanong ka sa isip, kung nararanasan mong may mga silent battles ka, napapagod ka sa sarili mong progress, hindi ka mahina, tao ka eh. Amen? Pero kung may pananampalataya ka, tatag ka. Amen? Hallelujah! Katulad ni Joseph, mga kapatid, pinangakuan ng Diyos, pero ibinenta ng sariling kapatid na naginip ng greatness, pero nakulong, nakalimot, nilimot, pero hindi siya tumigil maglakad. 13 years of hardship, but one day of fulfillment changed everything. At sabi niya sa Genesis 15 verse 20, you meant evil against me, but God meant it for good. Hallelujah! Endurance ang naging daan sa kanyang elevation. Tiwala sa Diyos ang naging secret niya sa kanyang destiny. Kaya may mga young people na nagsimulang mag-init, pero nawala ng hindi napansin. May mga leader na dating puno ng apoy, pero na-burn out. May mga dating laging nasa altar, pero ngayon tinatamat ng manalangin. Bakit? Nawalan na ng endurance. Hindi sapat ang height, hindi sapat ang attendance. Kailangan ng consistency.
senyales kapag nawawala na yung endurance mo. Yung parang routine na lang ang paglilingkod. Yung mas madalas ka na mag-absent sa prayer kaysa present. Yung maingit ka na sa tagumpay ng iba. Yung parang napagod ka sa paghihintay sa sagot ni Lord. Gusto mo na magpahinga. Pero ang totoo, gusto mo nang bumitaw. But God is speaking to you tonight. Anak, huwag kang susuko. Lakad lang. Kasama mo ako. Si David Wilkerson, founder of Teen Challenge, ordinaryong pastor na tinawag para tumulong sa mga adik at gang members sa New York. Umabot siya sa punto ng threats, trauma, pagod, pero hindi siya tumigil, hindi siya umatras dahil sa kanyang endurance, daan-daang kabataan ang naligtas. God doesn't reward the fastest. He rewards the faithful. Sabi ni Psalms 27, wait on the Lord, be of good courage, He shall strengthen thy heart. Ibig sabihin, kahit di na walang nangyayari, kahit wala ka pang breakthrough, basta ikaw ay naghihintay kay Lord, tumatatag ka rin! Waiting seasons are not wasted seasons. God is building you, molding you, nurturing you. Kaya ito naman, mag-declare tayo sa sarili. Lord, strengthen my heart! Lord, strengthen my heart. I may be tired, I may be but tired, I will not stop. but I will not stop. I may be waiting, I may be but weak, I am still marching. but I will still Help me endure. Help me stay. Let me Help stay. me finish. Let me finish. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, hindi kita tinawag para lang magsimula. Tinawag kita para tapusin mo ang marcha. Amen. Hindi mo kailangan mabilis, basta huwag kang tumigil. Now clarity has come. Your eyes has focused. Your heart has burned, and your spirit is marching. But one question remains: will you finish the march? Huh? Ito na yung final part ng sermon ko na. Mga yan, you have received the light of the Lord has revealed the path. You have refocused, your eyes have been realigned to what truly matters. You have been reignited, your fire is no longer from emotion, but from devotion. And you have made a choice to endure, even when it hurts, even when you don't understand. But now comes the most important question. Will you respond to the God's call? Not just tonight, but for the rest of your life. Ano sagot? Hello? Hindi kasi naman ni Lord sa cup na ito para lang marinig ang preaching. Hindi ito para lang ma-bless ka emotionally. This was set up by God to give you a crossroads. Magpapatuloy ka ba sa sariling hakbang o susunod ka sa kumpas ng langit? Hello? God is not calling you to walk. He is calling you to march. Amen? To obey, to align, to move in sync with the Spirit. Sabi niya, anak, matagal mo nang narinig ang boses ko, pero ngayon, tinatawagan na kita hindi lang para makinig, kundi para mag-march. Sabi niya, ibinibigay ko ng ilaw, ibinigay ko na ang direksyon, ibinigay ko ng apoy. Ngayon, binibigay ko na ang lakas para makapagtapos ka. Let's close our eyes. Everyone. Kaya habang nakapikit kayo ngayon, habang marahan na kayo'y na inyong nire-remember mula ang isa ng ating preaching, habang gumagalaw ang Spirit,
Tanongin mo ang sarili. Lord, sabay pa ba ako sa iyo? Boses mo pa rin ba ang sinusunod ko? Puso ko ba ay naglalaglag pa rin? Handa ba akong tumugon sa kadis ko ng siguro? Kung ang sagot mo ay opo, then don't stay in your seat. Huwag ka manatin sa iyong rise up. Lakad o, lapit kayo dito. Tugunan mo ang panawagan ng langit, lapit kayo. Don't stay in your seat.